Aming banal at makapangyarihan sa lahat. Sa mga ito, Panginoon, nandito yung mga anak mo, O Diyos, sa buhay pananambahan at kami, Panginoon, magkakaisa. At magpapasalamat, O Diyos, sa lahat ng kabutihan na pinagkaloob sa amin, Panginoon. Lord, ikaw pong Panginoon, ang Diyos ng aming pinaglingkuran, Diyos ng buhay. Kaya nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng biyaya at mga pagpapala. Kaya, Panginoon, karapat-dapat ka na sambahin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, sa mga ito, Panginoon, aming patuloy na nanalangin ng Diyos, na patuloy mo kami pangunahan, patuloy mo yung gabayan, Panginoon, sa aming magawain, Panginoon, dahil itong magawain namin, Panginoon, ihandog namin ito sa iyo, O Diyos, dahil ikaw, Panginoon, ang Diyos na aming pinaglingkuran. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa sa aming sarili. Kaya, Panginoon, patuloy ka kumilos, Panginoon, sa bawat sa amin. Tulungan mo, Panginoon, ang bawat sa amin, sa bawat araw, Diyos. Ikaw, Panginoon, ay kumilos sa aming buhay upang ang bawat mga anak mo, Panginoon, lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. So, kung ano bang mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon, mga kasalanan na aming nagawa, Panginoon, aming kang pinapasalamat natin, Panginoon, na patawarin mo ang bawat sa amin, Panginoon, upang ang aming puso, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, malayang galapit sinumaan ng pasensya, Panginoon. Lord, ang araw nito, Panginoon, napaka-importante, Panginoon, napakahalaga, Panginoon, sa mga bawat mananampalataya, Panginoon, dahil binigyan mo kami, Panginoon, ng mga araw upang kami gumawa, Panginoon. Ngunit ang araw ng pananambahan, Panginoon, ang araw ng pagkatikon-tikon, Panginoon, ay isang halaga, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Dahil dito lang kami, Panginoon, nakakasama-sama, Panginoon, upang ihayag namin, Panginoon, ang kabutihan, ang pag-ibig mo, Panginoon, na pinapakita mo, Panginoon, sa bawat sa amin, O Diyos. Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig at kabutihan, Panginoon. At dalangin niyo, Panginoon, ang bawat kapatiran namin, Panginoon, na wala pa sa lugar ito, Panginoon, na Panginoon, anong mga ginagawa nila, Panginoon, patuloy mo silang matnubayan, Panginoon, lalo, Panginoon, na mga kapatiran namin, O Diyos, na pumapasok sa trabaho, Panginoon, na hindi iwasan, Panginoon, at patuloy namin, Panginoon, idalangin sila, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan, ingatan, Panginoon, na sila, Panginoon, ay ligtas sa lahat ng muling kapahamakan sa bawat araw, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, magkakalamat po kayo, Panginoon, dahil sa bawat araw, Panginoon, nandiyan ka, Panginoon, upang kami tulungan, gabayan, Panginoon, sa lahat ng pagkataon, Panginoon. Kaya, Panginoon, aming kapurihin at dalakilay, Panginoon, na sama-sama, Panginoon, sa oras ito, Panginoon. Na kayo, Panginoon, ang aming tinig, Panginoon, ang aming mga buses, Panginoon, inaalay namin sa iyo, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, mabigyan naming karangalan, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga gawain ito, Panginoon, sa iyo, O Diyos. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, kabuti mo, sa aming buhay, Panginoon, kaya purihin ka, at dakila ka, Panginoon, sa umaga ito, O Diyos. Tunalangin namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hindi
Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumudulog sa iyo. Sama-sama kami, Panginoon, na nagpupuri at tumuluwalhati sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kailan Diyos sa buong isang linggo na kami ay iyong pinatnubayan, dinabayan sa aming mga gawain. Maski po kami nasa tahanan, lahat, Panginoon, ay aming ipinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ang isang linggo dakilang Diyos ay isang araw lang sa iyo, Panginoon, na tinitingnan mo po kami ano po ang aming magagawa. Lord, salamat po sa iyo. Sa amin yung mga pagkukulang, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Alam po namin na mahabagin po kayo dakilang Diyos. Hindi po natatapos ang iyong habag sa bawat isa na nagtitiwala, na naniwala ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, aming dinadalangin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Patuloy mo po ito dakilang Diyos na gabayan ang mga tapat na namumuno sa aming bansa, dakilang Diyos. Mula sa Presidente, sa Senado, sa Kongreso, sa mga bawat lalawigan, sa bawat bayan, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, na kayo po ay patuloy na gagamit ng mga tao na patuloy na maglilingkod at patuloy na magtitiwala sa iyo, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, na ang mga aming sandatahang lakas mula sa airport, sa Navy, sa mga kapulisan, sa mga sundalo, Panginoon, gabayan mo po, Panginoon, ang mga namumuno ito na sila ang patuloy na manguna sa paglilingkod sa bayan, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, marami sa mga naglilingkod na ito ay marami ay pakunwali. Alam po namin, Panginoon, na hindi ito magtatagumpay. Alam namin, Panginoon, na hindi mo po pahintulutan sapagkat kayo po ang may kontrol dakilang Diyos sa bawat bansa na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Lord, aming dinadalangin din ang aming mga kabataan, Panginoon. Patuloy po silang gabayan, ingatan sa panahon ng kanilang pag-aaral, dakilang Diyos. Tunay na ang kanilang pag-aaral ay magamit nila sa kanilang pagtatapos at sa kanilang magagamit sa kinabukasan ng kanilang buhay, dakilang Diyos. Ingatan po mga kabataan ito. Maintain, dakilang Diyos, ang mga anak po na patuloy na may gawain kahit araw po ng linggo, dakilang Diyos. Sumusunod sila, dakilang Diyos, sa namumuna sila, Panginoon. Alam po namin na ito ay nasa iyong pananaklat. Sumunod sa namumuna, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, maging ang aming malagkat sa pulo, dakilang Diyos. Alam po namin, Panginoon, na patuloy po pa rin gagamitin ang iglesia sa pulo, Panginoon. Kung paano, dakilang Diyos, iyong ipinasa sa balay-balay ang gawain ito, Panginoon. Alam po namin, dakilang Diyos, na gagamitin po ang aming pastor sa patuloy na paglilingkod dito, dakilang Diyos. Ang dalangin namin, Panginoon, mula sa kanyang pamilya, patuloy na gamitin po sila, Panginoon. Mula rin sa pamilya na narito sa loob ng iglesia, Panginoon, na mayroon kaming 32
pamilya na narito dakilan Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na magkakaroon ng encouragement, hamon sa kanilang buhay para patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, sa mga kabataan na ang kanilang mga magulang ay hindi po namin kasama. Pero sabi po doon sa aming pag-aaral, Panginoon, dahil sa ginagamit mo po, Panginoon, ang mga naglilingkod, ito ay magpapatuloy sa kanila dakilan Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na ngayong umaga, ang iyong hapon, ang iyong challenge sa bawat sa amin, matanda o bata, Panginoon, ay alam po namin na ito ay magbubunga sapagkat kayo, Panginoon, ang nasa unahan namin. Kayo, Panginoon, ang aming nakikita na dapat salungan. Lord, ang dalangin po, huwag mo pong lalagpasan, Panginoon, ang iglesia ito. Patuloy mo pong gabayan. Ito po, Panginoon, ang aking hinihiling na may pasasalamat. Gamitin po ang pangmuna ngayon ng aming pastor, pagaya ng salita. Sa pangalan ni Jesus, ang natin aming hinihiling. Amen. We just like to ask everybody to take their seats. After going to the other side, we can come and take their seats. Usually, ganun po ang ating dapat gawin. Well, for today, beautiful Sunday, amen? Amen. A blessed Sunday, amen? Amen. Yes. So this is a blessed and a beautiful Sunday that God has given to us. And it's a Sunday wherein we come to fellowship with one another. It's a Sunday wherein we miss each other for the rest of the week. But once again, tayo ay muli nagkasama-sama to continuously praise and worship God. So for today, the last day of the month, November 30, right? Yeah. Last day of the month. At ngayon ay on the outside, we can see people marching on the streets. We can see people having some protest against the government. And we can see people talking about their being thrown out of their jobs. Dito sa atin, sa Philistine, nandiyan na, may nag-rally na dyan. And I believe dito rin sa kabila, ano yung ating malaking kumpanya dyan, ang Nestle Baga. So, nandiyan din ang mga tao na nag-rally. At ang kanilang sinasabi ay ang mga disadvantages na kanilang naranasan, and they are still suffering up to this time. And that is a bad news for them. But for us, para po sa ating mga kapatid, we have a good news. Meron tayong magandang balita. Amen? Yeah. At ang magandang balita ay walang iba ay ang word na Christmas. It's a beautiful name, beautiful
beautiful word, Christmas. So this is what we're going to do now for the rest of the month hanggang sa last day of December. We'll be talking about Christmas, and we will know about the birth of Christ, mga nagregalo sa Kanya, ang Kanyang mandato, bakit siya pinanganak, bakit siya dinala rito sa lupa, at ano ang expected natin na makikita at the end of the day. So yun ang ating pong tatalakayin for the rest of the Sundays that we will have for this December. So, what is Christmas all about? Ano ba ang ibig sabihin ng Christmas? We'll be discussing that more in the coming weeks. And why do we celebrate Christmas? Ang Christmas ba is it only once a year? Or is it every day of the year? So it is up to us kung paano po natin ito isi-celebrate. But as we continue, let us come to our verse for this morning. At ang verse po natin ay yan po ang ating po verse for this morning. Shall we read? Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Begin. I bring you good news that will cause great joy for all the people. In the town of David, a Savior has been born to you. He is Messiah, the Lord. Ay manalangin. Heavenly Father, Lord, salamat po for this very beautiful morning. Salamat po for the fellowship that we have with our brothers and sisters. Salamat po for giving us another chance to enjoy your blessings, Panginoon. Pray, Lord, that by the time we close our eyes for the night, we are unable to see what will happen in the next morning, whether there will be sunlight for us or that will be the end of our life, Panginoon. So, Lord, we would like to say thank you for all of this. And as we continue to study and meditate your word, Panginoon, dalangin namin ang inyong pong patuloy na pangungusap sa bawat isa, ang pag-ipo po ng bawat isa, na kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat na makinig, maging karapat-dapat na makiisa, mag-aral, matuto ng iyong pong mga banal na salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang magtuturo sa bawat isa, kaya, Panginoon, ang hihingi po sa puso, Panginoon, na medyo nahihirapang umunawa, nahihirapang umintindi, nahihirapan na ikuha, Panginoon, makuha, Panginoon, ang mentor ng aming pong discussion for this morning, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang bibigay ng kaalaman, kaya, Panginoon, ang bibigay ng karunungan sa bawat isa, Panginoon. And Lord, aming pong dalangin na ang bawat isa ay magkakaroon ng kaliwanagan ng kaisipan upang lalo kami, Panginoon, maging karapat-dapat na magbalita, magbigay ng magandang balita, the good news, Panginoon, sa aming pong mga kababayan, Panginoon. Starting, of course, with our family, with our relatives, Panginoon, and outside of our homes. Salamat po, Panginoon, for this opportunity. At muli, kay Panginoon ang aming pong makikita, kay Panginoon ang aming pong madidinig, na nagbibigay, Panginoon, ng inyong mga banal salita sa amin. Salamat po. Our prayers in Jesus Christ. Amen and Amen. So, dito na po tayo ngayon sa ating pong pag-aaral. So, what is Christmas all about? And why do we celebrate Christmas? Now, I bring you good news. Ano ba ang magandang balita? Ang magandang balita ay about the birth of Christ. Ang magandang balita ay merong Messiah, ang ating pong tagapagligtas, the Savior, na siya pong magliligtas sa buong sangkatauhan. At ito nga po ay magbibigay po ng magandang balita, great joy, para po sa ating pong lahat. Why? Because on our own, ay wala po tayong magagawa sa pagligtas sa ating pong mga sarili, sapagkat ang tangay po lamang makakagawa nito ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. So, from His birthplace to another place, ay tuloy nga po na ito ay ipinaliwanag. At
ang binigyan po ng unang magandang balitang ito ay hindi po ang mga mayayamang tao, kundi ang binigyan po ng unang balitang ito ay walang iba kundi po ang mga shepherd. Sila po unang nakarinig, ang unang pong pinagbigyan ng mga dinig sa pamamagitan po ni Gabriel, yung pong anghel na nagbalita. At sa pagbalita po ito, mga kapatid, kung titingnan natin, sino ba ang mga shepherd na yan? Ang mga shepherd po at the time, sila nga po yung the lowest person in the Roman society. Siya po ang pinakamababa kasi ang kanyang trabaho ay magpastol. Wala po silang ang kinakayamanan. Sila nga po ay binabayaran lang, no? Hirap na hirap po sila sa kanila pong pamumuhay, no? Pero bakit sila po ang binigyan ng unang good news? Ang ibig po sabihin niya, mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay hindi po namimili kung sino ang taong maliligtas kung ito ay lalapit po sa Kanya. Wala pong pagpipili. There is no discrimination on the part of God. Kaya nga po, bakit ang mga shepherd na ito ang inunang makaalam? Sapagkat ipinapakita po lamang na wala po talagang tinatawag na discrimination dito. So let us answer these questions. Why do we celebrate Christmas? And what is the meaning of Christmas? But we cannot take all of them all together, sapagkat we have the remaining Sundays of December to tackle on this. But let us now ask why we celebrate Christmas. So, masasabi po natin na una, we celebrate Christmas because, as the angel said, the birth of Jesus Christ is good news. Yes, definitely, mga kapatid. Ang bang kapanganakan ba ng Panginoon Jesus is good news? Yes, of course. Maganda pong balita yan sapagkat nandiyan po kaligtasan po nating lahat. Kung hindi po ay pinanganak ang Panginoong Jesus, hindi po siya nagkatawang tao, at hindi po siya nakaisa sa atin, then tayo po ay patuloy na nasa lugar ng isang kasalanan at hindi na tayo makakahon dito. Sapagkat mahal tayo ng Panginoon, ipinadala niya rito yung kanya pong bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga po, when you hear the word Jesus Christ, it is a good news. Magpasalamat tayo sapagkat merong Panginoong Jesus na nagkatawang tao, isang Diyos na nagkatawang tao para tayo tumusin sa akin po pagkakasala. And therefore, that is a good news. Maganda pong balita yan. Na po, kung kaya nga po, tayo din po ay nagsishare pong maganda pong balita sa ating pong mga kababayan. Ang ating pong Panginoon Jesus ay dumating sa ating buhay, plain and ordinary. Saan po siya pinanganak? Sa isang pong sapsakan, sapagkat nais po at that time ay ipapatay yung mga bata, ipapanganak sapagkat sinasabi na ito ay maging hadlang doon sa hari. So it comes to all plain and simple, ordinary. He comes to anyone also with the heart humble enough to accept Him. So kung ang ating pong Panginoon Jesus ay dumating sa atin, plain and simple, ordinary. Likewise, mga kapatid, no? Siya nga po ay nagpakita po sa atin, no? Nagpakita po sa atin, nakita po natin siya, not in a physical form, pero nakita natin through His Word, sa kanya po mga banal na salita, na ang sino man sa atin ay pwede pong lumapit sa kanya at magpakumbaba at humingi ng patawaran sa kanya pong mga nagawang kasalanan. And that is why siya nga rin po ay lumapit sa atin with the humble heart. Bakit po humble heart? Sapagkat siya ay Diyos, imagine, tapos lalapit sa atin dito, nagpakumbaba sa atin, na para lang tayo tanggapin sa ating pong mga kasalanan. Siya nga ba naging tao? At sa kanyang pagiging tao, He humble Himself. Imagine, nandito ka na sa pedestal, bababa ka, para lang makipantay sa atin.
Wala po tayo makikita ng ganong pong pangyayari sa ibabaw po ng mundo ito. Na ang pinakamayaman, bababa, at pagkatapos makikiisa sa atin. Wala po. Ang ating pong Panginoon Islam po nakagawa niya. At siya nga po ay willing to accept us. Kung tayo rin po ay lalapit sa Kanya, magpapakumbaba sa atin po na gawang kasalanan, He's there to accept us. No condition at all. Wala pong kondisyon. Wala pong mga diskriminasyon. Maski sino ka, ay pwede kang lumapit sa Kanya. Kaya nga po, whoever you are, maski sino ka man, kung ano man ang iyong ginagawa, maaaring magkaroon ka ng lisos sa iyong pong buhay, sa iyong pong puso. Maaaring, yes, it can be. Ang maliwanag lang po ay magpakumbaba ka. Mag-submit ka sa authority po ng ating pong Panginoon. So marami po nagsasabi na I submit to the authority of God. Verbally, sinasabi niya, Lord, susunod po ako sa inyo. Kung ano pong sinasabi po niyo, but ang kanila pong ginagawa ay hindi po naman ayon sa kanila pong mga sinasabi. There you are at our present time today. Makikita po natin ang nangyayari po sa ating lipunan. Napakarami po dyan na nagsasamba, sumisimba. No? At pagsimba po nila, pinapakita nila na sila nga po ay maka-Diyos. Pero sila lang nga po ay tatawag ng mga weekend warrior. Hanggang Sunday lang po. Pero pagdating po ng Lunes hanggang Sabado, iba po yung kanilang ginagawa. Sa kanila pong treatment, sa kanila pong mga empleyado, sa kanila pong treatment bilang pong isang mambabatas man, sila mga government official, iba po ang kanila pong ginagawa. Opposite to what they are saying na sila nga po ay maka-Diyos. At of course, kahit sino ka man, kagaya po na isang shepherd, maski sino ka man, wala pong qualification. At sasabihin ng Panginoon na, you must be qualified to be accepted. No. Kaya ang sabi po, you don't need extraordinary qualifications. He accepts you as what you are. Maski na po sino po sa atin ito mga kapatid, ang lalapit po sa Kanya, tatanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kung hindi ka pa man nakatanggap sa Kanya, wala pong qualification whatsoever. Kaya nga, there is neither Jew nor Greek. Wala pong tinatawag po na pamantayan sa na ikaw ay dapat maging mayaman, ikaw ay dapat ganito. Hindi po, maliwanag lang po na ikaw lang po ay marunong magpakumbaba, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At yan nga po mga kapatid ay isang napakalaking kasiyahan para po sa atin. At ang kasiyahan niya mga kapatid is universal. Universal po yan. Hindi po lamang para sa atin, kundi para sa buong mundo. Ang kaligtasan po mga kapatid ay sa lahat po ng tao sa buong mundo. It is not only for Filipinos, it is not only for the Americans, but it is for everybody. Ang buong sangkatauhan. For God so loved the world. Hindi po lamang para sa isang lugar, kundi para po sa ating pong lahat. Kaya nga po, it is a great joy for everybody. Sa lahat po ng nilalang, it is a great joy. And it is universal. Para po sa lahat ito, hindi po para ito sa iilan. Ang pangalawa po ay we celebrate Christmas because as the angel said, a Savior has been born to you, He is Messiah, the Lord. So a Savior, who is the Savior? It is Jesus Christ. He was born to us and He is the Messiah. Siya yung tagapagligtas natin at siya rin ang ating pong Panginoon. At dito mga kapatid, napag-uusapan natin dito ang Trinity. Ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ito ay another topic to be taken. But then again, He is Messiah, the Lord. Ang ating pong Panginoon ay galing sa langit. Siya ay Diyos, nagpakumbaba siya, He was sent by His Father, papunta dito sa atin, ipinanganak para among our needs. So, magitan ni Maria, at si Maria nga po ay isa pong virgin, no? Has never been touched, but by the miracle of God, by God's authority, siya nga po ay nagbuntis.
And of course, we all understand na even yung kanyang husband ay nais siyang i-divorce. But then again, an angel told her husband na huwag mong gagawin yan sapagkat yan ay pinagpala ng Panginoon. And so, mga kapatid, we celebrate Christmas because meron pong tayong tagapagligtas at walang iba ang ating pong Panginoong Jesus. At ang ating pong tagapagligtas ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. For deliver us from sin and death. Siya po ang nagligtas po sa atin. Nag-deliver, ibig sabihin, hinangon niya tayo sa kasalanan, hinangon niya sa kumunoy, upang tayo ay kanya pong iligtas. Siya lang po ang pwede makakagawa. The only mediator between God and man is the name Jesus Christ. Siya nga po ang Savior. Huwag na po tayong pumunta pa kung kanino. Direct po ang ating pong connection sa Panginoon. Kung nung araw, tatawag ka sa long distance, dadaan ka ng operator. Tama po ba? Pero ngayon po, direct na po tayo ngayon sa ating pong Panginoon. Direct na tayo sa ating pong cellphone. Tatawag ka kay misis, tatawag ka sa kapatid mo, sa anak mo, direct na po tayo makakakontak. And that is how we interpret that one. Anong araw, dadaan ka pa kahit kanino. No? And that is not correct, that is not proper. No? Huwag ka nang dumaan pa rito sa ganito, huwag ka nang dumaan sa ganito. Kundi direkta na tayo sa ating pong Panginoon. He is the human Messiah or Christ. So siya nga po yung nagkatawang tao. 43 years, nandito siya sa lupa at ang sabi po niya, I will fulfill the law and the prophets showing that God is faithful. Kung ano po ang sinasabi, yun po ang masusunod. God never changes. God never wavers. Ibig mo sabihin mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Panginoon, kung ano ang plano ng Panginoon, this will come to pass. Ibig sabihin, kung ano po ang ninanais ng Panginoon, yun po ang masusunod. Hindi po yung ang gusto natin masusunod, kundi ang masusunod ay ang gusto ng ating pong Panginoon. He is the one to be followed, not us. Kaya nga po, ang sabi po sa Matthew 1:21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. He will save his people from their sins. So ito po ang layunin ng ating pong Panginoong Jesus when we comes to earth and be a man. Sapagkat siya lang po ang pwede mag-connect sa atin sa Ama sa langit. Can we connect to God coming from us? Lalapit tayo sa Diyos directly on us. Kailangan po natin siya ang ating pong tagapamagitan. The only mediator between God and man. Siya lang po. At huwag ka na magpunta sa iba pang lalapitan, kundi siya lang ang tangay po nating lalapitan at wala na iba. At maliwanag na ang kanya pong layunin ay iligtas po tayo, burahin ang ating mga nagawang kasalanan. But if we come to Him by faith, if we submit to Him, then ating pong makikita na tayo nga po ay sumusunod, obedience to God's order and obedience to God's plan. Makikita po natin yan kung tayo po ay patuloy na sumusunod sa Kanya. At ganoon din po sinasabi sa Matthew 5:17, ang sabi po, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Okay? So, dito mga kapatid, sinasabi po natin na wala pong pinipili ang ating pong Panginoon. There is no color here between Americans, Chinese, Japanese, and Filipinos, or black. Wala pong pagkakaiba rito. Maliwanag po na dito nga po ay pantay-pantay ang lahat. Pantay-pantay tayong lahat dito sa harapan po ng ating pong Panginoon. Now, Jesus fulfilled the law in His teaching. Yan po ang tinuro po ng ating pong Panginoong Jesus. It was this that brought Him into conflict with the religious leaders. When He began His ministry,
Jesus found the living Word of God encrusted with man-made traditions and interpretations. Now, laliman po natin ang kaunti. Nung pinapatupad niya na po ang batas, fulfill the law, ayon sa kanya pong pagtuturo. Siyempre, nagtuturo siya ng mga sinasabi ng ang sinasabing katuruan. Itinuturo niya, winawasto niya ito. Pinapatupad niya ito. In the process, yung mga Sadducees, ang mga Pariseo ay, mga religious leaders, ay na-offend. Sabi nga, sino ba ang tao itong nagtuturo? Iba ang sinasabi sa Old Testament. Sino ba ito? Yung po ang mga tanong nila. So kaya nga po, yung pong mga katuruan na dapat matutunan nila ng mga tao at that time ay binalot. Ang sabi po diyan, encrusted with one-made traditions and interpretations. So yung mga katuruan na mga sinasabi ng banal na kasulatan in the Old Testament ay binalot nila ng kanilang sariling interpretation, which we carry out to our time today. Kayo, follow me? So, binalot nila, dinagdagan nila. Kung ano yung nakasulat, dinagdagan po nila to satisfy their own ambition, their own needs. Kaya nga, the living Word of God encrusted with man-made traditions and interpretations. So, makikita pa rin natin after our time today, ano ba mga ginagawa nga nila? Bago ka makarating sa Ama, kailangan mong dumamo na dito. Dadang ka muna kay Maria. No? Para ka maligtas, kailangan mo munang mag-memorize ng magdasal ng 5 ganito, 5 ganon, lumuhod ka ng ganon. So, iyan po yung mga man-made traditions na sinasabi. Pag namatay yung tao, mayroon pang pag-asang mapunta ng langit ng kanyang kaluluwa. Ipagdasal natin ng 40 days and 40 nights. Now, yung ba ay may basihan po sa banal na kasulatan. So, kaya nga po, na-adulterated na, kumbaga, hinaluan na nila yung katuruan at ito ang winawasto ng ating pong Panginoon Jesus. Now, yung pong tinatawag na the thick crust of religion, yung po kumbaga binalot na nila yung ating pong katuruan, binalot na nila ng mga katuruan, ng mga interpretasyon ng tao. Ang ginawa po ng ating pong Panginoon Jesus ay binasag niya po itong mga katuruan ito, mga katuruan mali, no? Binasag ng ating pong Panginoon Jesus at dinala niya yung mga tao doon sa tunay na salita ng Panginoon. Kaya nga po, yung ating pong basya, mga kapatid, is the Bible. Pag tayo nga po yung nag-aaral, nagtuturo, nagsasalita po tayo, ang ating pong ginagawang basihan ay hindi yung sinabi nito, sinabi nun. Kailangan po meron tayong biblical passages that will support our statement. Hindi namin yung magsalita ng ganito without biblical passages. Kasi ang ating pong sinasandala ng salita po ng Diyos. At ang sabi po natin, the Word of God is inerrant and infallible. Ang salita ng Diyos hindi po nagkakamali, hindi po ito naluluma, it remains the same. And the Word of God, all the New Testament supports one another. So kaya nga po, ang ginawa po ay na ating pong Panginoon Jesus ay kanya po itong winasa, yung po nakabalot ng mga interpretasyon ng mga reliyon sa ating pong mga katuruan and brought the people back to God's Word. Then He opened the Word to them in a new and living way, the inner kernel of life. Ibig sabihin, the core. Ang core. Ano ba yung pinaka-core po natin, mga kapatid? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Sila talaga ang dapat nating sandalan at wala na pong iba. Sapagat siya, ang ating pong divine Lord, He is our Lord and our Savior who has entered our world. Siya po ay nagkatawang tao. The Almighty has taken on human flesh. Nagkatawang tao po siya. God and man, ang Diyos at saka ang tao ay nag-fuse sa Kanya po. At siya nga po ang tinatawag po natin indivisible eternal bond, and God is truly with us. So ang ating pong Panginoon Jesus ay meron pong tao at meron siyang Diyos
na personality, kumbaga. Both personalities po niya pinag-isa. At ang kanya pong pagiging Diyos ay voluntarily, kanya pong hindi, kumbaga nilimitahan niya yung kanya pong kapangyarihan just to be with us. At siya po'y nagkatawang tao, siya po'y pinanganak, siya po'y pinagpapawisan, siya po'y nasasaktan. Kaya nga po nung siya nga po'y kinakastigo ng mga Roman soldiers, siya po'y nasasaktan. At siya nga po ay namatay later on. So ang ating pong Panginoon is both God and man. Pero hindi po naalis ang kanyang pagiging Diyos. Hindi po naalis. So ang sabi ulit doon sa Matthew 1:23, ang sabi po, "Behold, the virgin shall be with a child and bear a son, and he shall be called Emmanuel, God is with us." So again, ito rin po yung magandang balita na virgin po ang magkakaroon po ng anak. Another miracle ng ating pong Panginoon. Dito natin makikita paano magbubuntis sa hinimuan na galaw. And that is the miracle of God. Ito nga po ang kamangamanghang mga katangian ng ating pong Diyos, attributes of God. Na kung ating pong titingnan na hindi ka panipaniwala. But in God, there is nothing impossible. Amen? Wala pong imposible sa Kanya. Kaya nga po maliwanag na Kanya pong ipinadala ang Kanyang bugtong anak, at Kanyang anak na yan ay nasa sa atin na ngayon. Kaya Emmanuel po ang tawag dyan. Kaya nga po pag tinawag kang Emmanuel, then you are taking your name from the Word of God. God is with us. Pangatlong bagay mga kapatid, in celebrating Christmas, we celebrate the Savior because we need deliverance. Bakit tayo nag-celebrate ng Christmas? Sapagkat kailangan po natin ang tagapagligtas. We cannot save our own self, mga kapatid. Kagaya po lang sinasabi ng iba, magdasal ka ng 10 ganito, malumot ka ng ganito, maliligtas ka. No way, mga kapatid. No way. Ang tayo na makakapagligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon Jesus. At ang ating pong Panginoon ay may pangako, promises. At ang kanya pong pangakong yan ay yes and amen, mga kapatid. Ang ating pong Panginoon, when He give His promise, ito po ay nangyayari. Ito po ay natutuwan. Kaya nga sabi natin kanina, ang ating pong Panginoon na hindi po nagsisinungaling. God never tell a lie. Kung anong sinabi niya, yun po ang kanya pong sinabi. Hindi na po magbabago yun because that is what is God all about. Kung anong sinabi niya, yun po ang masusunod. Wala pong urong-sulong ang ating pong Panginoon. In 2 Corinthians, ang sabi po ron, for all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we offer our amen to God for His glory. That is why when we pray, anong sabi po natin? Always in the name of God, in the name of Jesus Christ, and then the last is amen. We say amen because we come to Him. Amen meaning to say, Lord, please, we are coming to Him. Then we say, God, please, God, we submit ourselves to Him. To Him para po sa Kanya yan. At nagbibigay po tayo ng kaluguran sa ating pong Panginoon. In whatever we do, ang kailangan po ay ibigay po natin ang kaluguran po natin sa ating Panginoon. Now, we should understand likewise na yung ating pong Panginoon Jesus nung siya dumating, we celebrate the Lord who in humility, nagpakumbaba po siya, took the very nature of a servant for our sake. Nagpakumbaba po siya sa pinakamababa para po sa ating pong kaligtasan. Humility, nagpakumbaba po siya, mga kapatid. Now, the incarnation was the act of preaching the Son of God, voluntarily assuming a human body and nature. Voluntarily. Ibig sabihin po, on His own, by His grace and mercy, siya nga po ay nag-assume ng human body, at saka ng human nature. So yung sasabi natin kanina, yung kanya pong personality as both God and man. Now, yung pagiging tao niya ay kanya pong
inalis ang kanyang pagiging Diyos. Ang sabi po, without ceasing to be God, He became a human being. So, without ceasing to be God, siya nga rin po ay naging tao. Now, He did not give up His deity to become human. Hindi niya po inalis sa kanyang pong pagiging Diyos para lang maging tao. But He set aside the right to this glory and power. Yun po ang kanyang pong karapatan. Yun po ang kanyang pong ginawa. Now, ang tanong, what made Him unique is that His freedom from sin. Ano ba ibig sabihin mga kapatid? Anong unique sa kanya? So, inalis siya yung kanyang He's both God and man. No? Ang kanyang power kaya nilimitahan niya. Anong next? Siya lang po ang tao na walang kasalanan. Siya lang po ang tao na walang kasalanan. Kaya may mga Bible quiz. Lahat ba ng tao ay nakakasala? Opo. Except for one. Sino yun? Ano ba ang ating Panginoon? Kaya nga pong sabi po, no? What made Him unique? Bakit siya kakaiba? Sapagkat meron siyang freedom from sin. Siya lang po ang tanging tao na hindi po nagkasala. Kaya sabi po sa Philippians, but emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in the human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. So, naging tao siya, at sabi nga natin kanina, even to the point of death, siya nga po ay naging tao, at na-experience niya, naranasan niya ang maging tao. Ganyan po ang ating pong Panginoon. Pangapat na punto po natin. We celebrate Christmas with gift giving. Meron pa tayong gift giving sa Christmas party? Meron ba? Mukhang pinag-usapan pa. Right. We celebrate Christmas because of gift giving, ang calculate indescribable gift that God gave to us. What is this indescribable gift that God gave us? Ano ba yung binigay sa atin ng Diyos? Ang ating pong kaligtasan, mga kapatid. Meron ba bang higit dyan na regalo ang Diyos? Meron ba bang higit pa? Wala na po, mga kapatid. Yan na pong ultimate na regalo sa atin ng ating pong Panginoon. Yan, indescribable gift na yan. Ang sabi po ni Paul dito, Paul wanted his readers to be generous in every occasion. Ano ba yung generous? Mapagbigay. So Paul wanted lahat po ng kanya pong mga bumabasa sa kanya pong mga sinulat na sa lahat ng pagkakataon ay huwag kang maging madamot. Dapat kang nagbibigay. Hello? Dapat po tayo nagbibigay. Why? Because God is the source of everything good. God is the source of everything good. Ang Diyos ang may source ng lahat. God give us resources to use and invest for Him. Ulit natin, God give us resources, binigyan tayo ng kanyang mga resources para gamitin po natin and invest for Him. What do you mean by that? Binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na mag-enjoy ng kanyang mga blessing. Binigyan ka ng lakas ng katawan, magamitin mo yan sa paglilingkod sa Kanya. And that is why we have people here singing, we have people here doing the drums, no? We have people here cleaning the church, no? Tumutulong, gumagawa. Sapagkat may talento sila na pinagkaloob ng Diyos. Kung ang talento mo nasa sa inyo lang, yung may ginagamit mo for the glory of God, no. You're using it for your own. Yun po ang hindi po sinasabing natin hindi po tama. Lahat po ng biyaya na meron po tayo, yung pera mo, yung talino mo, yung trabaho mo, yan ay galing sa Diyos. At gagamitin mo yan for His glory.
para po sa kanya pong kaluguran. Now, the person who gives a little, receive only a little in return. Hello? If you give a little, you receive also a little in return. Kung maliit lang yung binigay, babalik din sa iyo ay maliit din. Kaya huwag kayo magreklamo. But the more you give, the more you will receive. So yun po ang maliwanag na sinasabi. Don't let lack of faith keep you from going cheerfully and generously. Lack of faith? Huwag mong isipin na ganon. Kailangan po nandun po yung ating pong faith in God by giving cheerfully and generously. Sapagkat from the first place, balikan po natin ulit, tayo pong lahat ay Kanya pong pag-aari. At ang nais niya sa bawat isa sa atin, sa mga regalo niya sa atin, gamitin natin for His glory. No? Every good and perfect gift is from God. Lahat po ng good and perfect gift ay galing sa Diyos. Coming down from the Father of the heavenly lights. Heavenly lights. Ilaw po ang ating pong Panginoon Diyos is the light. Yan nga po, para po sa lahat yan. So kaya nga po, isipin nga natin na wala tayong pag-aari sapagkat everything ay coming from Him. So gagamitin natin yan for His glory para po lamang sa Kanya. Ang ibig po sabihin ng generosity, mga kapatid, no? Ang ibig po sabihin niyan, generosity proves that a person's heart has been cleansed of self-interest and filled with servant spirit of Jesus Himself. Ibig po sabihin, pag ikaw ay generous, ibig po sabihin, ang puso mo, mga kapatid, ay nalilisan na. Naalis na yung pakingbanamot at napalitan yan ng servant spirit of Jesus Christ. So when you are generous, there is that servant spirit in you. Ngunit, a stingy Christian should be an extinct species. Ano po yung stingy, mga kapatid? Ang stingy ay madamot. Pag madamot ang isang Kristiyano, sabi dyan, a stingy Christian should be extinct species. Paano extinct? Alisin, tatanggalin. Extinction, diba? Extinct, tatanggalin ka eh. So ano mangyayari sa inyan? Pag sumura, pag madamot ka, hindi ka magbibigay, hindi mo mamalayan na kahit anong ipon mo, hindi ka rin magiging successful, hindi ka rin magpo-prosper. Sapagkat prosperity comes from God on His own time and in His own will. Now, Christian and all believers are called to be generous because of the example of the Lord of light. Ang Diyos ka nagbigay na Kanya pong buhay para po sa atin eh. Yun nga yung indescribable gift na sinasabi. Meron ba bang kapantay doon? Wala na. There is nothing more equal to that. Wala pong makakapagtay, makahigit doon sa regalong binigay sa atin ng Panginoon na Kanyang ibinigay ko para po sa ating kaligtasan, mga kapatid. Panglima, mga kapatid. Panglima, we celebrate Christmas by stinging lights because the light of the world has come to us. Sino yung light of the world, mga kapatid? You are referring to our Lord and Savior Jesus Christ. Bakit ka may mga kumikina? What does it mean by light? Light meaning it's the light of the world. It is Jesus Christ Himself who comes in as a light para po sa atin. Para ang ibang naliwanag po ang lahat po para sa atin. He is the light of the world, ang ating pong Panginoon Jesus. Ang sabi po sa John 1:4, in Him was life, and the light was the light of men. Ito nga pong maganda pong balita para po sa lahat na ang buhay ay nasa ating pong Panginoong Jesus, and the light was the light of men. Siya nga po nga po tinitingnan ang light of men. Siya nga po yung ating pong kung madilim, hindi natin mo makikita, pero siya po ang kaliwanagan sa buhay po natin. Maayos po, there is peacefulness there, no? There is order there because He is the light of men. Isaiah 9:2, the same thing. Ang sabi po sa Isaiah 9:2,
The people who walk in darkness have seen a great light. For those who dwell in the land of deep darkness, on them has light shone. Dito mga kapatid, binibigyan ng din na pati na yung mga taong lumalakad po sa kadiliman ay pinapakitaan po sila ng pag-asa. So sa lahat po ng mga taong lumalakad sa kasalanan, there is still hope for them. They just have to turn from their sins and accept Jesus Christ as their Lord and as their Savior. Yan nga po. Now, kung titignan po ulit natin yung sinasabi po ng sa Old Testament dito, no? Na yung territories po ng Zebulun at saka ng Naphtali, dito po sa Northern Kingdom ng Israel, ito po yung mga lugar na kung saan ang ating pong Panginoon ay lumaki at siya po ay nagministeryo. Siya nga po ay dito, nagsimula siya magturo dito eh. At dito nga po yung tatawag ng Great Light. Now, ang ating pong Panginoon Jesus ay tinawag din pong the true light. He is the true light and the light of the world. Now, in this time of darkness, God promises to send light who shine on everyone living in the shadow of death. Yan po sinasabi po dyan na ang ating pong Panginoon ay hindi po lamang sa atin, mga Kristiyano na. Pero doon din po sa mga tao na naandun po sa kadiliman, in the time of darkness, sila nga po ay may pangako din ng Panginoon na sila ay makakakita po ng light to shine on everyone. Sino po yan? Ang ating pong Panginoon Jesus. Ang ating na pong gagawin dyan ay sa mga tao pang hindi tumanggap na Jesus ay magpakumbaba at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalim, we celebrate Christmas with carols and choirs because they are expressive of joy and follow the examples of Mary and Zacharias and Simeon and the angels, all of whom extolled the Lord in poetry. So, carols. Ano mo yung carols? Awitan. Choir. Awitan. No? So tayo po ay nagsasaya. We are happy. We are singing, joy to the world, the Lord has come. White Christmas. Yan po yung mga ating pong inaawit sapagkat tayo natutuwa as a means of our expression of joy sapagkat ang ating pong tagapagligtas ay ipinanganak na. That is the good news. The good news na dapat po maunawaan natin ng lahat. So we do that. We are joyful. At the same time, itinataas po natin ang ating pong Panginoon. Now, pang-pito. We celebrate Christmas by decorating green. May green ba dyan? Yeah. By decorating evergreen trees with stars. May stars ba dyan? Design stars. Alright? Design na. No? And thankful because of the eternal life Jesus brings, and stars and angels and beauty were all associated with Jesus' birth. So, ito nga po sinasabi na maliwanag. No? What do you mean by green? Pag sinabi po natin green trees, it is soothing to the eyes. Kaya sabi po ng mga doktor, pag medyo nahirapan ang mata mo, doon ka lang tumingin sa mga green. Green po na mga kahoy, no? Nakikita niyo po dyan. Mga items sa green, color na green, that will soothe your eyes. Kaya si Elder Roman naka-green, kaya tingnan nyo, kulay green. Pag tinignan nyo yan, at medyo ang heaviness ng mata natin ay mababawasan. No, that is scientifically proven already. Dapat titingin ka sa green. Alright? So, ang sabi po sa John 4:14, para maging maliwanag lang po, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life. Again, binabangan ito mga kapatid ang maliwanag. No? When you mention eternal life, ito na nga po yun. No? Ang ating pong katawan ay nangangailangan po ng tubig. Tayo po ay nagugutom. Yung bang kaluluwa natin nagugutom din? Anong dapat ipakain natin sa ating kaluluwa? Word of God. Yes, it is the Word of God.
But our souls need spiritual food and water. Now, the living Word, Jesus Christ, and the written Word, the Bible, can satisfy our hungry and thirsty soul. Ulitin natin. So, the living Word and the written Word, the Bible, can satisfy our hungry and thirsty soul. So, the living Word is none other than Jesus Christ, and the written Word is none other than the Bible. Copy po ninyo yan. No? The living Word is Jesus Christ, and the written Word is the Bible. Ito lamang po ang magsasatisfy ng ating pong hungry at saka thirsty soul. Now, ang katawan po natin mga kapatid ay maliwanag na kailangan po ng pagkain. And we have answered that one already. But our souls need spiritual food and water. The living Word is Christ, and the written Word, the Bible, can satisfy our hungry and thirsty soul. The last one. We celebrate Christmas because it was Christmas time that the rescuer of all mankind came to save us from the hopeless situation where we are in. So it was Christmas time. Pag tinawag kasing Christmas, ibig sabihin po may mga snow. Yun po ang kanila pong interpretation. May mga snow pagtawag ng Christmas. Kaya nga, White Christmas. Yun po ang kanila pong sinabi. Pero, may mga iba pang interpretation to this effect. But, regardless, it was as Christmas time na ang ating pong tagapagligtas ay dumating sa buhay po nating lahat. For what reason? Para po tayo iligtas sa hopeless situation where we are in. Now, let us look at this hopeless. Ano ba yung hopeless? Wala na tayong pag-asa. So, may pag-asa ba tayo? Yes. Pero kung sa atin lang, wala na tayong pag-asa. At our time today, wala na tayong pag-asa eh. Wala na tayong magagawa. We are destined to go to heaven. Yun ang po sinabi po natin na ang destination po natin ay dalawang lugar lang. Ang destination natin ay either hell or heaven. And the road that we're taking now ay yung pong maluwag na daan at saka yung makipot na daan. At sa ngayon, karamihan sa tao ngayon, all of us, for all of sin and fall short of the glory of God, tayo lumalakad po sa kadiliman. At ang pag-asa na lang po natin, ang pag-asa natin ay ang ating pong tagapagligtas na si Jesus. Siya na lang ang ating pong pag-asa at wala na pong iba. So again, you'll notice na magmula po kanina, palagi natin binabanggit ang ating pong tagapagligtas para po tayo tubusin sa ating pong pagkakasala. Now, makikita po natin another statement, sinasabi, we are in hopeless situation. Kailangan na po natin talagang mag-step forward sa mga hindi pa nakatanggap kay Jesus, mag-step forward at maging si Jesus ang ating maging sentro ng ating pong buhay. No? Bakit tayo napunta sa ating itong tinatawag na hopeless situation? Kasi nga po, napunta tayo sa ganitong sitwasyon sapagkat nung una pa man, nung panahon ni na Eva at Adan, nung sila nga po ay nagkamali, nagkasala po doon sa Garden of Eden, sila nga po yung nagkaroon ng original sin at dinala nila ang buong humanity. Everybody, all human beings ay nakasama na po sa nagawa po nilang kasalanan. If you still remember, binabanggit po natin ang inherited sin that we have and the acquired sin that we have. So we have the acquired sin by Adam and Eve, at saka yung acquired sin natin na ating pong kasalanan sa pang-araw-araw. So, anong ginawa ng Diyos because of this hopeless situation that we are in? Ang ating pong Diyos ay He did not tell us to find our way out of the mess we are in. Hindi niya sinabing, dahil tayo ay nalito na sa kaguluhan ito, wala natin pag-asa, hindi sinabi ng Diyos, bahala ka na sa buhay mo. Wala siyang sinabi gano'n. No? And He did more than shout down happy thoughts to us from heaven. Hindi na po siya nagbigay noon. No? Sapagkat ang sinabi niya, merong tagapagligtas.
Hindi niya sinabi na bahala sa buhay mo para maligtas. Ang sinabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Imagine that. No? Hindi niya tayo pinabayaan dahil mahal niya po tayo mga kapatid. So that should be in our minds, not only at this time, but all the time. Unawaan po natin na tayo nga po ay nasa hopeless situation at ang tanging pag-asa natin ay walang iba kundi ang ating po Panginoong Jesus. Now, in conclusion mga kapatid, sa ating po pagkatapos, ang ating pong Panginoon ay hindi po nag-stay sa heaven, hindi po siya nanatili doon, kundi siya nga po ay bumaba. Bumaba siya rito sa lupa. Yes, He came down to where we are and got us. Siya nga po ay bumaba at sa lahat po ng lumapit po sa Kanya ay Kanya pong nabigyan po ng kapatawaran sa kanila pong mga nagawa kasalanan. Bumaba po siya, nagkatawang tao, maging maliwanag po sa atin yon upang tubusin tayo sa ating pagkakasala. And that's what is Christmas all about mga kapatid. Yan ang tunay na meaning ng Christmas. Ang tunay na meaning ng Christmas ay basahin po natin yung kulay pula. Ready? Begin. God's coming down to rescue us, to do whatever it took to deliver us from sure death. Yan po ang Kanya pong ginawa. At yan po ang tunay na ibig sabihin po ng Christmas. Now, remember, no one is beyond redemption. Ibig sabihin, walang sino man sa buong mundo ang hindi pwedeng mapatawad ng ating pong Panginoon. And everyone is infinitely loved in Jesus Christ. Lahat ay mahal po ng ating pong Panginoong Jesus. So, tell them about Him in the hope that they will open the same gift of salvation you and I have already opened. Amen? Binigyan na tayo ng Diyos ng regalo, binuksan natin yung regalo niya, meaning tinagap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Now, kailangan din po natin ibahagi itong magandang balita ito nang sa ganon, sila naman ay magkaroon din ng regalo na galing sa ating Panginoon, walang iba kundi ang kaligtasan. Now, paano natin din pamumuhay po ang ating pag-aralan ngayon? Pamumuhay natin ito in a simple way. Let us just come to a verse. Verse lang po, tingnan po natin dito. Bigyan po natin ng pagpapahalaga po ito mga kapatid. Alright? Ang sabi po sa Romans 14:5-8, one man considers one day more sacred than another, and another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. Now he who regards one day as special, that's of the Lord. So binibigyan ng Diyos ng kalagahan ang araw na yan. He who eats meat eats the Lord, for he gives thanks to God, and he who abstains does so the Lord, and give thanks to God. Magpasalamat tayo mga kapatid sa araw ng kapanganakan ng ating pong Panginoon. Now, for none of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. Tayo pong lahat ay nakasa atin pong Panginoon. Ang sabi po sa Corinthians, let's read this one. Everybody, yes. Our actions must be motivated by God's love so that all we do will be for His glory. Sa lahat ng ating gagawin, motivated by God's love. Generous po tayo dyan mga kapatid. Now, keep this as a guiding principle by asking, is the action glorifying God? Is the action glorifying God? Yung bang ginawa mo ay nagbibigay kaluguran sa Diyos? Or how can I honor God through this action? So sa lahat ng ating ginagawa, nagbibigay ba ito ng kaluguran sa Diyos? Kailangan po masagot mo yung tanong na yan. Our actions mga kapatid
must be motivated by God's love. So that all we do will be for God's glory. So lahat ng ating gagawin ay meron pong tatawag na pagmamahal, God's love. Kung wala pong God's love yan, then it is not for God's glory, it will be for your own personal purpose. Now keep this as a guiding principle by asking. Everybody, shall we read that one? Is this action glorifying God, or how can I honor God through this action? Amen? Let's pray. Mga kapatid, tayo po ay muling lumapit sa ating Panginoon as we close. Panginoon, salamat po sapagkat ang inyo pong pagdala ng Panginoon ay bumaba sa lupa upang kami, Panginoon, ay tubusin sa aming pong mga nagawang pagkakasala, Panginoon. Lord, salamat sa isa pong kaliwanag ang pinagalob niyo sa amin, Panginoon. And Lord, salamat din po sapagkat amin po nakita, Panginoon, ang kalagahan, the importance, Panginoon, ng kapanganakan, Panginoon, ng amin po, Panginoon Jesus. Sapagkat siya po, Panginoon, ang indescribable gift. Siya po yung ultimate na regalo, pinagalob niyo sa amin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay tubusin sa aming pagkakasala. Sa aming pong present chaotic situation, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat nandun, Panginoon, ang inyong pong walang sawang pagmamahal sa amin. Nandun, Panginoon, ang inyong pong pagmamahal na wala pong pinipili, Panginoon. Wala pong discrimination, Panginoon. But you have shown your love to everybody else, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat, Panginoon, sa good news, sa magandang balita, sa indescribable gift, Panginoon, na inyong pong pinagkakaroon. Salamat po, Panginoon. And Lord, help us, Lord, likewise, na as we navigate the life that we have in this world, Panginoon, ay amin pong, Panginoon, may bahagi itong good news na ito, Panginoon. Magsimula, Panginoon, sa amin pong pamilya, magsimula, Panginoon, sa amin pong mga relatives and friends, and then outside of our families, outside, papunta po sa mga communities, Panginoon. Lord, we cannot do this alone, but we are knocking, Panginoon, with your grace and mercy, na amin po itong magagawa sapagkat kasama namin kay Panginoon. You are God with us, Panginoon. Emmanuel, Panginoon, na sa amin pong gagawin ay hindi nyo kami pababayaan. Sa amin pong gagawin ito, Panginoon, ay muli, kayo po lamang ang may tataas at wala na po iba, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat. At muli, pinabalik namin sa inyo lahat ng pupulit paggalang. In the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, at lahat ng nasabi na, Amen, Amen. Salamat po natin, Panginoon. You give your love for me.
share namin, Panginoon, sa lahat ng mga tao na hindi pa po nakakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa patuloy na pagbigay po sa amin. Tunay na hindi mo kami pinapabayaan. At hindi mo kami, Panginoon, pinagkukulang. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at kapala ko po sa akin. Dalayan ko po, Panginoon, lahat ng mga anak mo na patuloy na nagkakanoon sa iyong gawain. Pagpasaluportungan, iyong kapamilya, pagpalaan naman sa labanan ko na aming Diyos. Ito po, Ama, ang kanalangin, nagpapasalamat sa iyo sa pangalan po, Ama, na aming Panginoon Jesus. Magandang tanghali po sa lahat. Ngayon po ay dadao po tayo sa ating announcement. Tuwing Wednesday po prayer meeting, Wednesday start po at 6 p.m. At po kayo, magkaroon po kami ito. Tapos ano po, Sunday proper naman po, lagi po, 9:30 a.m. to 11:30 a.m. At Sunday school kids po and adult and youth Sunday school naman po, 9 a.m. to 9:30 a.m. po, before Sunday service po. At sa darating na December 21 naman po ang ating Christmas celebration po. Yun lang po. Me
Kanya namang pag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalaan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng sa Kristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakalan.